Tinutulan ng ilang kongresista ang panukala sa Senado na payagan ng online participation at voting ng mga senador sa mga sesyon. Ayon sa isang kongresista, posibleng may kinalaman ang sinusulong na panukala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang report ni JC Cosico. Karapalan talaga ang nangyayari sa Senado. Gustong itulak nung mayorya, dahil napakanipis nung kanilang mayorya, itong really unacceptable rule on allowing for online voting. Yan ang hirit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay ng panukalang amyendahan ang Senate rules para payagan ang remote participation at electronic voting ng mga senador. Nag-walkout pa nga ang mga miyembro ng minorya ng Senado matapos ang mainit na debate dyan sa sesyon kagabi. Tingin ni Tino, may kinalaman umano ang panukala sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na tangka ito na mapanatili ng majority yung kanilang numbers, no? Especially for voting. Kaya nga pilit nilang tinutulak na maaprubahan ang change na ito kahit wala pa silang committee on rules. Reasonable talaga yung hinihingi nila and very self-serving as far as the pro-DDS senators are concerned. Si House Impeachment Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong, nire-respeto naman daw ang Senado bilang isang independent institution. Pero kung impeachment proceedings daw ang pag-uusapan, dapat physically present ang mga senator judges. Wala naman daw kasing pandemya o extraordinary situation para payagan ng online participation. Sinigundahan din yan ng kapwa niya House Impeachment Trial Spokesperson na si Kabataan Party List Representative Rene Co. You need to be physically present to appreciate the evidence. Hindi lang yung direct answer to questions, pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures na sa punot dulo, bubuo ng mas complete picture sa senator judges, tutulong sa kanilang sa discretion. Sang-ayon din dyan si Manila 3rd District Representative Joel Chuba. Dahil dito makikita kung sila ay ang testigo ay nagsisinungaling o hindi. Yung nangyari kahapon sa Senado medyo nakakabahala. Pero syempre at the end of the day, iyan naman ay within the members ng Senado eh. So wala naman tayong magagawa dahil yan ay internal nila. Tingin naman dyan ng kapwa niya prosecutor na si Dinagat Representative Kakabag-Aw. Tingin ko lahat ay mag-a-attempt na ang rules ay maging pabor sa kung saan mang grupo. Alam naman natin yan. Kanina lang, nagsagawa ng mock trial ang House Prosecution Team. Yan ay bilang paghahanda sa paglilitis na inaasahang magsisimula sa July 6. Yung pinag-uusapan namin ay paano ba namin ihahanda ang aming mga sarili para mas maipaliwanag sa mga tao na hindi masyadong maging technical yung pag-uusap. Ang umiintindi ng mga bagay na ito dapat ay lahat ng mamamayan na hindi naman pamilyar sa legalese, hindi naman pamilyar sa technical terms. So yun yung challenge. Kaya naman, umaasa si Congressman Adyong na ire-rekonsidera ng Senado ang nakatakdang petsa ng impeachment trial. Medyo matagal daw kasi ang July 6. Sana rin daw ay bigyang prioridad ang trial dahil malinaw naman daw sa konstitusyon na dapat itong simulan agad-agad. Dagdag pa ni Adyong, may karapatan naman ang Senadong maghanda pero umaasa siyang uusad ang proseso sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!